Tingnan na po to. The arc daw of the line between the 2 points where the graph intersects the positive x-axis. Positive x-axis, 2 points daw po na. Mm. Ito ba yung graph na? Nakikita niyo po. X Opo, kita po. na. Medyo nahina lang po ulit yung sound. Pero rinig Yan. po. Yan po, mas palakas po. Opo, mas okay po. Possible ba pong mamakuha to? Hindi ba kailangan siya ng Teka Cardano? lang. Balik na ulit natin dun sa problem. Number, ano yun? Wait lang. The arc of the curve y equals x cubed minus 3x squared plus 3 between the 2 points. Okay. Yung nasa graph mo kanina. Where the graph intersects the positive x-axis. I see. So kung makita niya po yung graph is cubic, tapos Oo. doesn't look factorable kasi Mhm. first po, hindi naman po siya kung depressed sana po baka may formula kasi. Ito kailangan pa Mhm. Anong point mo doon? Patingin nga po sa graph. Anong naging point niyan? Oo nga, ano po nasakto nga, third no? Maybe third siguro may nested roots po dyan. I don't think kaya po na gawin manually. Wait lang. Kung manually natin gagawin, kasi may ano eh. Kasi hindi po siya factorable. Check na po. Check po siya. Mm-mm. From Hindi nga. Tapos hindi na po siya depressed cubic. So kailangan niya ng Cardano. Which is too tedious siguro. X cube. What if ano? Tingnan mo. Sige lang. Nalabas dapat dito yung factors niya. Wala. So, roots, mga ano. 3 discriminants. Yan na. Sino yung local minimum? Wala. Wala po yung advanced na ano. Yung Mm-mm. intercepts. Wala nakalagay. I think the only way is to do it is to solve siguro for this. Tapusan yung integral baka kaya. Pero there's no way of finding the x-intercepts. Kaya ng ano, integral nila. Pero x-intercept kasi. Oh, integral lang ang kaya dyan. No po, kasi tingnan po yung integral. Tang, gagawin ba yan? Oh, nice. Na medyo hindi. Sige, sige. Kapag nagawa po to, lalabas siya quartic. Tapos sa second x squared, ano siya, so by quadratic, quartic, by quadratic, quartic. Tapos may 1 Mm-mm. plus. Okay na sana po kung by quadratic, quartic, kasi may 1 plus. So, it would mean meron siyang somewhere po dyan na ano, hindi na kaya po ng trigonometry. Kasi yung kanina po, ay yung sa ano, isang araw, pwede po siya ma-save kasi may ano po siya na. Sana yun? Ay, oo, yan. Ayun, squared kasi po siya. Ano Mm-mm. lang squared lang naman, hindi naman po siya, is only quadratic. Ito, by quadratic. There is no trigonometric form to save us. Tapos ano sa isang problem din po ganun din. There is no trigonometric form to save us. So there is really no way of undoing it manually, I think. Kung meron po kayo alam, sige. Pero I don't think from a mathematical perspective, there is no way.
Sige, teka. Pag ginamitan natin ng arc length formula, which is yung ginawa mo na ngayon, so tama naman yung process. Kasi kung mag-graph tayo, okay. Okay. Sige. How about Simpson's rule? Hindi ko matandaan po kaya. Simpson's rule? Teka. Eh, Teka. I'll send it to you. Itodo na natin ang pagsasunod. Kaya, gagawan lang natin ng paraan. Haba nga lang. hmm. Ito, isend ko sa'yo sa messenger. Check mo po kung kita. Kasi may mas magandang yung content ko. Mas okay. Wait lang ha, hanap ako na malinaw. Ito. Ganda to. Escape. Ayan. Yan na lang pag-asa natin. Oh no. Yan. Simpsons rule. Magpa-produce yan. Yan. Ay, kita mo ba? Parang malabo sa ano. Mm, Malabo. I mean, kind of fine. So from y0, yn, y1, blah, 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 and minus 1. Where Hmm. something. Kaya Mm, mo namang i-produce yung sagot na hinahanap natin. so, ano daw na? So, ano mo na? So na. A to B. B over A. Okay, still, kailangan po ng calculator to yung H. Oo naman. Mm, pero, Gamit ano tayo. like that? Y0. Okay, integer. Di ba po siya approximation lang? Oo, approximation, yes. Okay, pero at least it would be quite good, siguro. Mm-mm. Mm, Mga approximation lang ang ilalabas mo. Pero makukuha pa rin naman si dulo. Ano ba number yun? 32. Malabo pala nung sinunod niya. Kaya naman siya.
Okay. Ano, try natin. Simpsons rule tayo. Okay, sige po. Try mo. Sige, sige. Edi kunin muna natin yung arc length. Simplify na lang muna. So, saan na yan? 1/3, blah, 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 blah. So, y is 0. Mhm. So, ano po yung ano? Yung add ba 1, 3, ano po na? Yung add, tapos na yung even. Mm. Uneven na. Oo. For what ba ano po ang gusto niya? Na integers? Oo naman. Pero I don't know kung magagawa ba po yan. Kasi parang 1, 2, 1, 2. Parang dalawang integers na po yung mapapas na. Ano? 1, 2, 3. Teka. Ano ang formula pinasa ko sa yung H, okay. N is even. Okay. Here's my N. Four. Okay. Yung tanong mo ba, dun sa may part na where H is equal to B minus A over N, Y is equal to Fx, and N is even. Yun ba? So, what if siguro, may idea po kayo. Hindi na po ako. Sige So, lang, may okay. idea po ako. So, what if, hindi ba po siya pwedeng i-scale down? Kumaga ito po, 1/10 gagamitin. Mm, okay. Sige, itry natin. Wala namang problema. Paano magiging scaling mo? Siguro, okay lang. Wait lang mo. So, kung nandito siya na, so, hindi ba po siya pwede siyang i-scale na? So, y is 0. What if n is even?
Oo, n is even. Try ko po sa calculator. Tapos kung Sige. okay po siya. Kung Sige. kasi baka magkakamali pa siya. So, try mo yung Simpson's rule. Ano palang balak mo maging n? Okay, so yung answer po, nasa yung final answer mo para ma-check ko po. So, siguro Final yun. Kasi answer. kung mga gawa, I think it should not, it can apply sa maliit. Kasi kung maliit naman, yung sums would be smaller numbers. It might Oo, be a better approximation. 2.422 tayo. So, integral, ay, Hmm? ano yun na? Kasi pag One Simpson's third, rule ka, anong n mo pala? mm, okay, so gumagana siya. May lang ba? Sulat ko na. Gumagana po Sige. siya for some reason. Anong ginamit mo, Simpsons? Tama. So, Okay. malapit po siya. 2.422. Nakuha ko yung Bridges 10 yata. 2.4 na. Ano yun na? 1, Anong n mo pala? ano ba? Anong n na ginamit mo? Kasi sabi sa formula, n is even. So, anong n mo? So, 1 point, ano na?
1.3. Anong same, ano? Formula again. Ayun, tama. Mm. So, tama yung inano ko. B yung upper limit. So, 2.532089 over 296. Ah, Two point 879386. Santo, ano yung 0.879386 mo? okay. Automate ko na po. Sige lang. So, tatagal po masyado kung by hand. Function. Mix. Pause. 1.34792 or 7296 2.532089 print at A equals x to the third power minus 3x to the second power plus 3 print A. Oh no! There's a problem with this. Bakit? Bilang ba isip. Kasi integer lang po yung 4. Pero gusto ko rin pa Yes. integer na. So, start siguro ko by 1.4. Start po ako ng 1.4 na. 1.4 hanggang 2.5. Sige. Hindi. Start ako ng 1.3 para mag-compensate. 1.3. So, 13 na. 13.
135. 13, 25. May issue po to eh. Kung paano ba siyang maano. Pwede ko po po i-scale to such that it would be 10 times as large. Ito pong function. Sige, Kaya ba po siya? okay lang. Paano po? Buong function, Ano po? gagawin natin 10 times as large. Kaya ba ng ano? Wait lang. Wait. Solve ko. Tatry ko kung mas lalaki siya. Invalid. Sige. Ba't ang konti? Ayun, okay na. Evaluate na po. Nakuha mo na yung mga value. Opo, so hanggang 3 decimal figures. Pangit naman ng float. Kasi float siya, hindi lang ko. Kaya ba siyang maging more accuracy? It doesn't really matter kasi Simpson's method naman, it's not really accurate anyway. Ano pen? Ano daw? So, ano ba na? Y0 yung first, tapos ano yung last. Hanapan kita ng mas malinis. Sige, try natin. Point 127. And last, 0.456. Ay, wait. Even na. Ano malabo siya? Ooh, wait. Hmm. Siguro not much higher kung 26, 14. Sige, 0.125, 0.136. 136 talaga po. Tapos, check mo natin yung sa May 26 dapat. Yun. Kung meron po kayong alam na solution po
na iba. Yun po, Simpson's rule. Din po yung ginamit. Mahaba nga lang po talaga. Mahabaan po. 1. Dito po kasi sa ano nila, sa may solutions manual, Calculator. isang diretso lang po. Sabihin. Ayan. So, yung A natin, kinuha po natin dun sa may given natin. Yung na, ano mo kanina, sa may graph. Yung 1.3473. Parehas naman po tayo, di ba? Ng A at B. Ang B niyo po ay 2.5321. Check niyo po. Parehas? Opo. Okay. Next. Ang N po natin, ang ginamit ko po ay 4, pero ginamit ko po ay 12. Yung 12 po, mas malapit. Ayan. Pero, kung halimbawa si 2 yung gusto mong gamitin, hindi siya magiging mas accurate kasi masyadong maliit. So, pwede din namang 6. Wala namang problema. So, basta ito po ay even number of subintervals. So, ang subintervals natin ay from the given. Meron tayong x sub 0 hanggang 4. X sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Tapos, next solve natin yung mga subintervals. Nabababa pa po ba siya? Ilan mo? Sige lang po, go lang. Eight. Ano kaya? Ay, ano mo? Okay po, Medyo may space naman. sige. Ay, baba pa. Yung ano, may space ng konti. Kaya pa ba? Ano pala? Wait, ano pala? Ito pala 2-2. Kasi 2, nakakuha ko pala 8. Yung tamang sagot ay 2177. So, 2-2 ba? Ayan. Magtuto naman siya pag ano. Wait. Ano, 8. Ay, 8. May 3D effect po na parang nag-turn po siya. Mm. Ano mo? Ayan. Sige. Dito na lang muna tayo sa baba magsulat. 2177462 po na. 4682. Ano sa'yo? 2, 421774682. kaya siya mag-8. Parang, ah,
Tapos, dun po sa part na yon, isa-subdivide natin yung interval natin, which is si 0 and 1. So, kung gano'n, ang mangyayari, x sub 0, subdivide by 4, edi 0. Ilan to? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kaya ko, 0.25. 25. Kaya. 50. 75. And then 1. So, this is x sub 0 to x sub 4. Yung h naman po natin, kung i-compute natin, ano ang formula na ginamit ko? Wait lang po. B minus a nga pala yun. Over 4. Oo, pwede din naman. So, kung b minus a siya, edi that's 2.5321 minus 1.3473 over ilan? Over n. Ang n naman natin ay 4. So, subtract. 2.5321 minus 1.3473 divided by 4. Sakto naman. 0.2962. Yung magiging value po ng h po natin. Sige po, baba niyo pa po. Thank you po. Hindi na po siguro. I need to crush yung ano po. Parang gagawin ko po yung sa taas. Sige, sige. Okay. Okay. Ay, nangyari. What happened? Pinapaste. PDF. Pwede magbabago ako ng interval. Wait lang. Magbabago lang ako ng interval sa baba. Yun. Ayan. Ayun, nababa. Wow, infinite space. Okay na? Okay. Tama. Okay. So, ayan. Ang h ko ay 0.2962. So, dito na lang ako magbabase. So, kung ganito naman siya, ibig sabihin, doon na lang, pwede naman. Start ng 1.3473. So, x sub 1 mo, that is x sub 1 equals x sub 0 plus h. Teka, adjust natin to. Yung color blue. Paano gawin? Ayun. Pwede pong pa-adjust yung color blue. Hindi po kasi siya na, ano po dito, Ano ba? na-adjust po. Salamat po. Ay, sabihin na po. Ayan, yung color blue na H, ibababa lang po ng konti.
Salamat po. Time po. Ayan pa, ayan, lahat po. Hanggang dito po sa 0.2962. Okay na ba? Okay na. Thank you po. Okay na yun. Sige. Thank you po. So, kung ganito po ang interval na gagamitin ko, that is x sub 0, that's 1.3473. I-add natin siya kay h, that is 0.2962. So, that is 1.6435. For x sub 2 naman po, edi papanggalingan niya po si x sub 1. So, ito po ay magiging x sub 1 plus h na po. So, therefore, yung x sub 2 po natin magiging 1.9397. And then, yung x sub 3 naman po, galing po tayo kay x sub 2. So, dun po tayo magmumula. X sub 2 plus h naman po. So, magiging 2.2359 po. Kay x sub 4 naman po, galing tayo kay x sub 3. So, x sub 3 plus h. So, magiging 2.5321. So, kung mas malaki pa sana yung ginamit natin na n, so mag-extend pa naman siya. Step, anong kasunod na? Step 1, formula 2, 3. Okay. So, magko-compute po tayo. Dami-dami, pero okay. Simulan natin sa may sa may given muna. F of x is equal to the square root of 1 plus the quantity of 3x squared minus 6x raised to 2. Galing po tayo kay x sub 0. So, yun na muna yung gamitin natin. So, magiging f of 1.3473. So, ibig sabihin, lahat ng x natin mapapalitan ng 1.3473. So, magiging 1 plus the quantity of 3 times the quantity of 1.3473 raised to 2 minus 6 times 1.3473 yan, raised to 2. Then, solve lang po natin. That is around 8 point. Compute lang natin para double check. That is 2.21. Pwede na. 2.82132. 1.347363 raised to 2. Okay. Good. Next po. Usog po tayo ng konti. Salamat po. Mahaba-haba pa to. Kaya ba? O gusto mo zoom para mahaba-haba? Yan. Grabe, nadadag. Yun na ba? Sige lang pa. Ay, dito pala. Tama.
Ayun po. Tapos ano ba? Sige po. Dito mo sa sige, sa Wala. Bali ang limit niya, ito lang na ano, yung Ginawa ko nakikita yun. natin. Pagka kayo po, pero pagka si Joshua, Hindi po, pwede kasi ako Oh, open ng board. So nga mawala yung ano. Hindi makikita. oo nga. Mm, gusto mo ano, open ako ng Zoom, tapos screenshot ko, and bali save para buong board yung ay opo. makasasakop, tapos i-paste mo dito. Para nasa iyo pa rin yung solution. Sige po, Opo. pwede mo. Screenshot. Sige lang. Eh, Yan. Loading na po yung whiteboard po. Ano yan? oh, finally. Ayan, masarap. Sige, gusto na lang natin yan. Oh, ano na. Wait lang ha. Ayun, kaya ka na makapagsalat. Okay, good. Saan na ako? Except to. Tapos na ako dito. Except 0. Except 1. So, ito 1, ito 2. So, ganun pa rin, ang f of x natin, yung equation natin kanina. C1 plus the quantity of 3x squared minus 6x raised to 2. Tapos na natin gamitin si 1.3473, si 1.6435 naman. So, magiging f of 1.6435 naman siya. So, equals the square root of 1 plus, lahat po ng x papalitan po natin ng 1.6435. 1.6435 raised to 2. Bigyan pa natin ng parentheses. Extend natin yung square root. So, this is 6. Ayan, tama. Times the quantity of 1.6435 raised to 2. Solve lang natin siya. Extend natin ang whiteboard. Ayan, actually good. Diretso ko lang siya ng calculate para mabilis. So, magiging answer natin for f of 1.6435, ano, 6435 is approximately 2.02227. Yan siya. Dish. Bakit? Wow. Malapit na po. Hindi, Starting ang to layo form pa. na po eh. Parang starting to form na po eh. Parang nakita na po yung sculpture, may mukha na. Hmm.
Ito yung mga ano, part na nakakaiyak pa. Oh no. Kasi nasa top pa lang ako. Ganyan siya, tiyagaan talaga. Kaya po ginawa ko na may script na lang po para ito, kika-calculator na po itong lahat. Yung unahan. Asa na tayo? Ayan, kapehin ko muna yung original. It's so over. Ako naman, na-enjoy ko yung ganito, yung mahaba, kasi parang nare-relax yung isip ko pag may kinakompute Talaga, siya. talaga mathematician po kayo, no? Kung yung mga iba may stress po, no? Nare-relax siya. Kayo pala nare-relax. Ano Galing. po, pag may iniisip po ako, it is either po maglilinis ako ng kwarto ko or magsasolve ako ng ganito para nare-relax siya. Ang galing. Pero parang Kakalma, yung parang ganun. I enjoy kumbaga parang I enjoy yung kumbaga magalinis nga ng room po. Yung mga gusto mo. Dapat ipapamana niyo po sa magiging anak niya yun. Kasi yung mga bata ngayon, tamad na po. Ayun. Opo, puro cellphone yun eh. May Puro bata po kasi cellphone. dito. Wag niyo pong pa-cellphone. Opo, dapat. 1.9, 1.9397. 1.9397. Ayan. So, dito naman po sa pangatlong part, lahat po ng x papalitan naman natin ng 1.9397. So, same process pa din pa. 7 raised to 2 minus 6, 1.9397 raised to 2. I-diretso natin siya ng calculator. Bali, approximation na lang yung makukuha natin. This is 1.05978. Ano na? Anong kasunod na? So, pangatlo, okay na. Ayun. Hindi. Pangalawa. Pangatlo na. 2.2359. Pwede mo din siyang i-double check yung mga computation. Lalo na dito sa mga part na to. Ano nga yung x ko? Wait lang. Taas ko rin. 2.235 na. Matching naman for yung first 2.235. So, ayun po. Same process pa din. Yung mga x po, papalitan po natin ng 2.2359. ito na po So, yung last 1. 4 po kasi yung Hmm? ano mo. Hindi, 4 pangatlo pa lang to. po, pero ano po na hanggang 4 po yung end. Hanggang 4. Tapos, solve lang lang ulit natin siya. Ayan. 1, hindi, approximately lang. 1.87185. Ayun, last na. Ha? Ayun. Last sa taas. May kasunod pa yan. 8, 7. Okay, opo. So, last na po na. 5, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. 4 po na. Mm-mm. So, Mm-mm. yung una yung Y0. Mm-mm. Ang dulo ka ay 2.53.
2.531. Teka. That's 2.2359 plus 0.296. Sakto lang. F of 2.5321. Yan, lahat po ng x papalitan po natin ng 2.5321. And then, solve lang po ulit katulad ng kanina. Raised to 2, raised to 2, wala namang kulang. Okay. Then, pwede natin siyang idiretso sa calculator. Para hindi masyadong mahirap. Ito pala po ano, may ano pala siya, may ano pa, may so, May, composite tawag pala po dito. Yung isa po yung normal, yung ginawa ko po. Medyo mas mababa yung mm. accuracy ng normal. Ito ba composite is may ano? Complete yung ginagawa natin. Na? Pero nakakapwede naman. So, malapit pa rin naman yung answer. Wala namang problema doon. Wait lang. Kakompute ko lang tong baba. Wala. Okay. So, that's 2.5321 raised to 2 times 3. That's 19 lang naman. Okay, 2.4. Wait lang. Ba't ang laki? 19.23. Sulat ko lang po sa baba. Ewan ko, ano nangyari sa calculator? 459,123. Masyado siyang lumaki Mga kanina. 19 plus 2.531. times na po na. Minus Yung isa, 15.196. pwede. 2 to mga 1/4. Mga 1/5 of mga 10. So, mga 1/5 of mga 10 to 15. So, mga 2.4 nga po na siguro 2.5 naman na. Sa Mm-mm. it should be correct po siguro, I think. Oo. Siguro pagod na yung calculator kanina. Nag-thousand siya. Sabi ko, hala, anong nangyari sa'yo? 337 square root 16. Pwede ba? Ayun, mga around 4.16 lang. 3.856. So, ilan lang ba? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E di, approximately 4.16386. Okay. Simpsons rule. Kamusta po? Nasusundan niyo po kahit mahaba? Okay naman po. So, tsaka Okay tanggap naman. ko siya for some reason. Kala ko baka siguro magkakamali po. Pero lahat, it's working completely puzzle-like po na. Mm. Tsaka ina-avoid ko din kasi yung inconsistency dito sa mga part na to. Yun, yun lang naman.
So, lagay ko ulit yung formula. Andito pala ako sa baba. Ayan. Two, except plus 1, except 1. Okay. 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 Substitution po tayo. So, approximately h over 3, that's 0.2962. Okay. Tapos, ang f natin, teka, tataas lang ako ng konti. Ayun, meron palang ano po, implementation in Python, hindi ko tinignan. Meron palang, Diyan, oo, kanina, meron pala pong implementation na sa Wikipedia. 2.82132. 8213. Yan. Plus, the 4 siya times the quantity of x sub 1. Yung value ko doon. F of 0 to, ito x sub 1. 2.02227. 2227. Yan. Plus x sub 3 ko. Hindi siya yung dulo. So, adi yung pangalawa yun. 1.8718. 8718. 8718. Ay, ano to? Wait lang. X sub 1. X sub 3 ko. Ay, ano tong ano? 0.2. Okay, gets. Ito, tapos na. Ito, tapos na. So, ito naman, 1.8718. 8718 plus 2 X sub 2. Wala, X sub 2, ang solution. 0, 1, 2. 1.0597. Ayun, yun lamang. So, 2, mga ano na, 3 plus 8, 20. So, mga 7 na times 0.33. Mm. Yan, calculator. That's 4 times 0.2227. Okay. Plus 2.82132. Plus 1.87185. E di meron akong 5. Tapos natin tatlo. 0.58397 plus 2 times 1.05978. Okay, plus 2.02227. 4.14183 plus 5.58397. That's 9.7258.
times 1.962. Over 3, sorry. Kalimutan ko yung over. Times 0.2962 over 3. Solve ko muna yan. 0.2962 over 3 times 9.7258. Maliit masyado. Tama ba? Wait lang ha. Tama ba computation ko? Sa 4. I-multiply ko sa... kulang. Ito pala. Ay, ito po nga pa. Abot nga pala to dito. Wait lang po ha. Kulang ako dun sa part ng 4. Wait lang po. Isa pa ulit. It's 0.227 plus 1.87185 times 4. Yun lang naman yung sakot niya, dalawa. And then x sub 1 ang sakot niya. So x sub 1 and x sub 2. X sub 1, x sub 0, x sub... ayun. Kulang ako ng 2. 2.0. Okay. It's 2.02227 plus 1.87185 times 4. Ayun, nakuha ka na. That's 15.57. Okay, tama yun. Plus 2.82132. Okay. That's Oo. 18.3978. Wow, wow, wow. Yan na po. Wow, wow, wow. Hmm? Kasi 18, mga 18.3 over 3, magiging mga 6 po na. Tapos, Oo. Pero ito pa plus lang naman siya. 29, magiging parang mga 2.4. 1.0597 plus 2.02227. So plus 18.3978. Tingnan natin kung sakto na ba. Around 22 siya, 0.53 So that's 0.2962 divided by 3. 5, 960. May kulang pa ba akong part? Wait lang po ha, dulo na to eh. Sakto na. So 15, nakuha ko na siya. Tapos 0.578. Ito yon. Okay. Tapos may kailangan pa ba akong i-ano? Yung dulo. Okay. Yung dulo, exam 4. Dapat pala ito ay 4. Okay po. That's 4.16386. Hindi, tama na. Wait lang po ha, last na. Final answer. 2.02227 plus 1.871. 1.87185 times 4 plus 2.82128. And then dito sa part na to, 1. And then plus 4.16386.
And then, so that's 4,456,166. Tapos yung 2 times 1.05978. I-add ko siya kay 22.56166. So this is 24.68122. So that's 0.2962 divided by 3 times 24.61822. Ayun, ako na. Pag n nyo po ay 4, nasa approximately lang po. That is, nasa 2.43. Kaya pag 12 po, mas malapit. Tan, 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 tan. Okay, nakuha rin po. Wow. Pero 4 lang po na. Medyo malapit na po. 2.43. Mm-mm. Yung Kung sa akin ano, po 12, 2.43. talagang 2.42177, ano na po na. So talagang Mm-mm. almost Ay, sorry. exactly na po. Pag mas malaking n, mas malapit. Apo. Wow. Ayan. So, ganyan po. Ganyan po siya sinasolve manually. Mahaba. Wala. Kamusta po? Okay naman po. Okay naman po. Anong makasunod nito? 35? Teka lang. Ano ba ang tanong dito? Ito nga pala yung may cable. Oo, sige, okay lang yan. Hindi ko po pa ito Bukas, yung 35 po ngayon. Kasi medyo maliit lang po siya eh. Parang sige, go lang. just a few seconds lang po siya. I-check. Sige, go lang, go lang. Para ma-check na po. Yun na po. Para sa susunod, 6.2. Nakita ko pala po yung ano, yung almost exactly the same naman ginawa ng Python niya. Yung implementation na po. Pero mas maraming n po. Para pwede na pong siguro 100 n. Oh, ang dami. Opo, para siguro yung mga hindi integrable na. Para maano na po. Ayun. Ito po. Ay, Tingin. ganun na naman po daw. 200 cos x over 200. So, sin x over 200. Tapos yung squared naman. So, yung using yung Pythagorean naman po, diba, magiging cos lang. Cos squared lang naman po. So, the square root of that would just be cos. And then the integral of that is just sin. So, yun lang ba? That's it. 400 sin x over 200. Evaluated 100. 152.0. So, 400 dapat na. Tingnan mo. Lumiit lang yung zero. 400 sin 3 over 4 mo. Yan mo. Tama po. Okay, nice. Okay. Ang next meeting ay 6.2. Particle is moving. Na po. Okay lang. Konti lang naman siya. May question po, clarification bago po mag-end. Ano naman mo? Dapat magkasundo tayo kung pwede ba yung may mga app or wala. Ano lang po, siguro, ginawa ko lang po, pwede naman manual eh. So, ginawa ko lang po para Mm. ma-increase yung accuracy. Pero ginawa ko rin So, manual po yung mag-compute na po. gusto mo, ang gawin natin ganito. I-solve muna natin siya manually. Then, mag-app tayo for checking. Yung parang, ito Yun mo. pala, sure na sure, no? Pero Ganon. konti lang po. Bali, For mm-mm, siguro, for manual. mm-mm. May ano po ba? May idadagdag pa po ba bago mag-end po? Malaman po. Sige po. Thank you po. Thank you po. Kita Bukas po po ulit na. tayo. Tomorrow po na. Opo. Okay po. Thank you Thank po. you God bless po. po. Thank Hindi you po po. kaya na ba? Mamaya Sige po. po.